Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Magandang umaga pa rin po, second hour para sa programang Baklita sa Wow! Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Ako po si Kapitana Sisa at magandang umaga po sa inyong lahat. Diba? Na nakakaloka, second hour. Diba? Talaga nga naman, hello pa rin po sa lahat pa rin po ng bagong tune-in pa lamang po sa inyong mga radyo. Ayan, maraming salamat po. Magandang umaga sa mga panig ng Metro and Mega Manila. Hi po sa inyo. Kailangan ganun ka-arte. Ganon. Kailangan ganun, diba? Patwitop. Hi po. Ba't bigla ka naging masikip, baklo? Sikip-sikipan na nakakaloka to the highest level. Pero eto na, wag na natin patagalin pa. For sure, eto na ang main topic nating pinakakantabayanan. Ay de las alas. O, diba? Umaasa din daw na makabalik ka sa ABS-CBN. Diba? Parang yan ang sigaw ngayon ni Miss Ay de las Alas. Sana ako rin. Kasi nga, diba, kung ating matatandaan, diba, halos lahat ng mga nag-alisan sa bakura ng ABS-CBN ay isa-isa na din nanunumbalik. Tulad na lang, diba, ng naunang napabalita si Gladys Reyes, diba? Yan, produkto yan ng ABS-CBN, ng Mara Clara, hanggang sa umalis, hanggang sa nakabalik ngayon, hindi ba? Tapos ngayon kasama na niya yung anak niya under ABS-CBN. Tapos, ang megastar Sharon Cuneta, dahil syempre nagka-comeback na din, dahil nga syempre sa Your Face Sounds Familiar, nagbabalik muli ABS-CBN, diba? Matapos siyang, alam mo yun, mag-TV5, ngayon nakabalik. Si Miss Eugene Domingo naman, nakakapag-GMA7, nakakabalik sa proyekto. Ayan, diba? Kasi diba, doon lang sa last year na pelikulang, alam mo yun, pre-introduce ng Star Cinema, of course, ang, alam mo yun, the breadwinner is, nandoon din sila Ugi, diba? Sa pelikula. Ngayon, si Ay de las Alas ay parang siya din naman, umaasa siya sa ngayon at nangangarap pa din siya na sana makagawa siya muli daw ng isang dekalibreng pelikula na kung saan nga naman magsasalamin sa isang modernong nanay kung paano nga ba panghahawakan or paano nga ba hinahandle ang mga Gen Z ng mga Junakis ever. Sabi nga niya, sana magkaroon ng parang konsepto na parang modern tanging ina, diba? Na kung pwede naman din na pwede daw sanang, alam mo yun, makarelate yung mga anak na, alam mo yun, ngayon ang hirap na rin ispelengin, lalo ang mga Gen Z, diba? Na nakakaloka, totoo naman yan, diba? Pero sa ngayon ay para bang deadma daw, dinidedma ng ABS-CBN yung kanyang mga patutsyada at mga parinig na sana makabalik, sana ganyan. Kasi matagal na daw pala ina-ay din ng comedy queen naman. O, diba? Pwede naman natin sabihin dahil marami siyang mga blockbuster film na ginawa under Star Cinema kung saan naging malaking ambag din naman sa Star Cinema ang mga proyektong kanyang kinabilangan, 'di ba? Yung Ang Tanging Ina series, 'di ba? Ang dami noon. Sila Heart Evangelista, 'di ba? Hanggang sa alam mo yun, sumangat ng anak at naging blockbuster din naman yon na in a way, 'di ba? Nakatulong din naman sa negosyo si Miss Ay. Pero bakit nga ba ngayon parang tila alam mo yun, nagbubulag-bulagan nga ba o nagbibingi-bingihan na ang Kapamilya, kumbaga, network or ang Star Cinema dito sa medyo pahaging nitong si Miss Ay de las Aras. Dahil nga ba sa meron pa rin ba silang tampo? Dahil nga, syempre, alam natin na, diba, buhat ng matagumpay ang mga proyektong kanyang ginawa, mas pinili pa rin niyang lumipat sa Kapuso Network, kung ating matatandaan, diba? Kasi nasa peak yan ang career niya dati. May mga sitcom, may mga pelikula na under Star Cinema, under ABS-CBN na okay naman din. Nung magdesisyon siyang lumipat sa GMA7, parang, medyo nag-ano yan yung mga tao na parang, bakit? Ano nangyari? Bakit siya nag-decide na umalis? Ang ganda ng takbo ng karir niya sa ABS-CBN. Tapos, nasundan pa nung yung recent election, 'di ba? Na may sinuportahan siyang iba, nakalaban ng, alam mo 'yon,
kumbaga tinuturing na kalaban kasi nga silang, alam mo yun, kumbaga puno kung bakit nga ba or silang pinaka mastermind nga ba? Hindi ko pwede masabihin ng mastermind eh. 'Di ba? Or sila yung mga nasa likod kung bakit nawala ng prangkisa ang ABS-CBN. 'Di ba? Halos lahat ng mga artista naman, 'di ba? Na halos sa pabilang diyan kasi unang-una kung talagang usaping political, 'di ba? Na politika din naman si Tony Gonzaga, 'di ba? Kaya nga siya nag-resign as PBB host pero ang chikang kumakalap ngayon, parang sa pagbubukas nga ba, I don't know pero hindi pa to kumpirmado. Mukha daw yatang sa pagbubukas muli ng bahay ni Kuya, makikita na daw si Tony Gonzaga. So, ibig sabihin, nagkapatawaran na ba sila? Tinanggap na siya ulit, 'di ba? Kasi alam naman natin kung sino sinuportahan niya noong nakaraang eleksyon, kung bakit nga ba nawala. Marami ang nagalit kay Tony Gonzaga kasi nga naman, 'di ba, na sinusuportahan niyo yung mga taong nagpasarat, nagtanggal ng prangkisa na nagsanhi ng pagkawalan ng trabaho ng libo-libong empleyado ng ABS-CBN. Tama, 'di ba? Yung mga ganyan. Pero, sabi nga ng ilan, ay kung totoo man ang chismis na napatawad na si Tony Gonzaga at welcome siya, bakit hindi mapatawad si Ai de las Alas? Nag-perform lang naman siya. 'Di ba? Si Tony Gonzaga naman, 'di ba, siya mismo nag-endorso. 'Di ba? Si Ai naimbitahan lang to perform. 'Di ba? Walang pinagkaiba ito, parang nung kay MC at Lassie ito 'di ba, na naimbitahan din sila para mag-perform. 'Di ba? Pero inabot din sila ng sandamakmak ng pambabash, lalo yung mga talagang sumusuporta sa ABS-CBN. Pero ang ending, nandun pa rin naman sila kasi nga sila, artista sila na kailangan lang nilang mag-perform. Hindi naman kailangan lagi sa kada kibot nila, pepersonalin sila dahil lang sa magkaiba sila ng political views. 'Di ba? Sana maibalik si Miss Ai, sabi na Russell Vargas. Alam mo yun ay nga lang sinong gagawang director like Direk Wen? Uy, marami na mga director na nag-usbungan na. Andyan si Jun Lana, si Jason Paul Laksamana. Di ba? Ang daming mga director na pwede na ang gagaling ng gumawa ng mga serye na posibleng makapagpataas din or makahata ka ng popularidad ng isang artista. Di ba? Sabi niya, ayoko na manood. Masyadong edi sige, bye. Kasi talaga, hindi naman politika, kasi talaga naman, doon di naman nagsanhi kasi yan eh. 'Di ba? Bakit nga ba kasi nagkaroon ng hidwaan, hindi man hidwaan, hindi pagkakaunawaan ng ABS-CBN at saka kay si Miss Ai? Kasi, 'di ba? Dahil sa politika, usaping politika, na ang ending, nag-perform lang naman siya. Pero sa ngayon, wala namang masama siguro na umasa. 'Di ba? Itong si Miss Ai na mapabilang din kasi nga 'di ba? Isa-isa na nagbabalikan 'di ba, na tinatanggap. Sana ganun din ang maging pagtanggap sa kanya at sana pakinggan na rin yung kanyang, alam mo 'yon, wish na makagawa muli ng isang pelikula under Star Cinema, 'di ba? Tapos naman na yung politika, tapos naman na yung usapin tungkol dyan, na nakapwesto na yung mga dapat makapwesto. 'Di ba? Move on din. 'Di ba, na nakakaloka? Hindi yung tipong na lang, yung tipong babalikan natin tapos ganito, tapos ganyan dahil sa ganito, dahil sa ganyan. Ngayon 'di ba, mas matiwasay naman din. Although syempre nakakalungkot nga lang dahil syempre content provider ang ABS-CBN at wala na silang free TV channel, pero parang naging advantage nga yun sa kanila Kasi biro mo, kung sakali naman na hindi sila nawalan, 'di ba, di magkakaaway pa rin yung GMA, ABS, tsaka yung TV5. Ngayon, 'di ba, parang mas nagiging advantage sila sa GMA7 kasi nga dahil sa collaboration na ginagawa nila yung proyekto, 'di ba, naka-highlight yung mga artista ng GMA7. Mas naka-highlight din sa Kapuso Network ang mga kapamilya stars. Nagkakaroon ng mas maraming trabaho. Hindi kagaya dati pag may network war, 'di ba? Ay, hindi ako pwede makatawid kasi ganito, ganyan yan. 'Di ba? Parang yung issue dati kay Alden Richards, 'di ba? Na gano'n na parang hindi siya gustuhin man niyang pumunta sa Itbulaga, hindi pwede kasi exclusive contract siya under GMA7. 'Di ba? Kung mag-artist siya ng GMA7, ayaw siyang payagan na bisitahin yung kanyang mga dating kasama. Dahil syempre alam naman natin, 'di ba, na talagang nag-boom naman talaga ang career ni Alden Richards dahil sa Aldab. 'Di ba? Aldab ay produkto ng Itbulaga.
'Diba, ng bonggang-bongga. Kaya, syempre, kahit papaano, tumatanaw lang din siguro si Alden Richards ng parang utang na loob sa TVJ kasi 'diba, muling nabibigyan siya ng pagkakataon. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hanggang ngayon, isa na siya talaga sa mga A-lister artist ng GMA7. Pero, hindi mapayagan na mabisita sa TV5 dahil magkaaway. Hindi man magkaaway, magkalaban sa negosyo. Ganon talaga yun, diba? Hindi ka naman pwede magsama ng dalawang matcha na magkaiba ang brand. Pero kung tutuusin, diba? Ano nga ba lang din yung kinikater nun, diba? Parehas din matcha, magkaiba nga lang ng brand, diba? Kasi negosyo. Diba? Sayang nga lang. Pero ito nga, mas napabuti pa dahil yung ibang mga artista ng ABS-CBN nabibigyan ng marami pang oportunidad, diba? Sa ilang mga proyekto ng GMA7. Samantala naman ng mga GMA artists, Sparkle artists, nabibigyan din ng ibang proyekto under, diba? Under Kapamilya Network, 'di ba? Tulad na lang sila Ashley Ortega, sila Shubi Etrata, 'di ba? Mga ano to, mga GMA artists talaga ito ng talents. Ngayon nabibigyan ng talent kaya parang sa akin advantage ito for ABS-CBN. Although nakakalungkot at nakakamiss na makita at magkaroon sila ng sariling channel, 'di ba? Pero sa ngayon sa nakikita ko, parang mas umokay kasi may A to Z channel sila, may TV5, may GMA7, na wala silang dapat ipangamba kung may makakalaban man. Basta kami, content provider at alam mo yon, masaya sila. Gano'n. But anyways, naku mga panggayang po muna ang ating unang chika na second hour sa ating pagbabalik. Naku, ang controversial na naging statement nitong si Karil. Sinasara ang kanyang pintuan sa pagkikipagkaibigan kay Dingdong Dantes. Well, sama-sama natin makatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Muli pa ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. We are still same, pero iba! Tali-tali pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo.